kay Orly Mercado, pag-usapan natin tingnan din natin kung ano yung take niya rito, no? Kasi ito si Orly Mercado, dati siyang Defense Secretary. Tama? DND? Tama? And sa panahon ba yan ni Aquino? Panahon ni Aquino to, no, di ba? People wake up kung paggamit sa kano, baka magaya tayo sa Ukraine. Yan malamang ang ginagapang ni PBBM, yung mga tulong kung sakali. Pero di tayo pwedeng mag-expect talaga. Problema nananakit din China, kaya nga hindi natin. Parang ang nangyayari tuloy, wala ba tayong choice talaga? Parang hirap isipin na ganun. Ganun-ganun na lang. Diba? I think alam din ng China, wala lang. I think alam din yan ng China. Wala lang, mapapagod sa pag-dispute natin sa territory claim. Di ko lang alam bakit bakit UN hindi din nakikisali. Wala kasi akong nakikitang news na ang UN ay magsa-sanction. Oo nga eh. Diba? Ako rin wala rin akong narinig na news patungkol dyan eh. Kawawa tayo kasi napakaliit na ng bansa natin. Tayo-tayo pa rin ang nag-aaway-away. Ayun na nga eh. So dapat dito kailangan natin ng APA dito saka yung mga MILF. 'Di ba? Total bansa rin naman pinaglalaban nila, yung bansa rin naman natin. Siguro panahon na para magkaisa, 'di ba? Papanood natin tingnan natin yung take ni Waray-Waray OFW Talk Show, shoutout. Shoutout po sa iyo. Nasa abroad po ba kayo? Ma'am Waray-Waray. Welcome sa live. Watching from Spain. Oh, wow. Yan. Shoutout sa mga kababayan natin sa Spain. Sa mga kasamahan niyo pong mga Pilipino diyan. Shoutout po sa inyo lahat. Pakikamusta niyo po ako kay Princess Princess Sophia. Talk show good. Ay nako, daming problema tapos dumadagdag pa si RT. Oo nga eh. Sa pa yun eh. Walang pakialam sa mundo eh. Tuloy. Actually, napaka-importante na tignan natin pang matagalan yung lagi ko naman sinasabi yung history tapos yung why we are here. Alam mo ang tinatawag na gray zone. Gray zone. Ano ba yung gray zone? Tactics. Matagal nang ginagawa ng China sa atin. Yung gray zone tactics na yan, talagang push ka ng push, pero you want to win the war without firing a shot. So, gray zone is parang psychological war? Parang ganun ba yon? Psychological war? Na parang takutan? Ganun? Ganun ba yun? Parang pinupush mo lang sila pero without using any ammunition or any weapons. Gusto mo sakupin yung lugar. Parang ganun. Diplomacy dapat lagi, kahit sa away mag-asawa, walang ibang re-resolve ng issues nyo, kundi kayo lang. Kapitbahay natin ang China, tayo magkakalapit bahay lang ang magtutulungan. Well, siguro tama rin naman yan, but ang inisip ang ano nga kasi dito, ang issue ang China kasi, parang yung greediness nila kasi nandun eh. Di ba? Greediness and eagerness na makuha yung teritoryo natin. Kantian lang nangyayari, Sir Mag. Hanggat walang namamatay at bombahan, walang gagalaw. Ang hirap isipin na baka tayo maging ground zero ng giyera. Huwag naman sana. Oo, ang hirap naman yan. Nakakatakot naman yan. Sana all nasa Spain. Kona Maru, sa tingin ko, di naman tayo pababayaan ng US for some reason. Kasi military strategic location ng bansa natin. Pag nasakop tayo ng China, kontrolado na nila ang Pacific at magpa-flank. Oo nga, no? May point si dito, si Kono Hamaru. Tama. Diba? Ito, sabi niya, idol mo si Princess Sophia. Hindi, si Princess Leonor. Leonor. Napakaganda niya at ganda. Nakita mo na siya in person. Dahil ko siya pinapanood, si Princess Leonor. Oh.
uutakan lang tayo. Kaya tayo naman, dapat naman nakikipag-gitgitan dyan. Tayo naman, sa akin, sa tingin ko, meron naman tayong pagkukulang. Masyado tayo nagpipigil eh. Ang labanan dito. So ito ang pinupunto dito ni Orly Mercado is sobra tayo nagpipigil. So parang gusto niya mangyari dito is kahit papaano gumanti rin naman tayo. 'Di ba? Intimidation tactics quiz. Oh, okay. Ma-outflank ang Japan. Yes sir, maganda siya. Oh, napanood ko siya dito sa Espanya. Oh. Ganda talaga niya, grabe. Pinakamagandang princess. Tuloy. So, yung gray zone. Pero ngayon, pinupush na ng China, if I may use the phrase used by The Economist in a recent article in May, sabi nila they're pushing it to the red zone already. Okay. Talagang ina-up nila kasi alam nila na napaka-importante na mahawakan nila yung South China Sea dahilan sa mga maaaring pinaplano nila para sa Taiwan. And kasama ito naman yung sa kanya. Kasi nga 'di ba hindi nila masakop-sakop din ang Taiwan. 'Di ba? Kasi gusto rin nilang sakupin yung Taiwan. So kapag nga naman nakuha nila 'to, parang 'di ba? Ito na yung isa sa pinakaano nila para makuha din nila yung Taiwan. So gano'n sila ka-greedy. 'Di ba? Gano'n sila ka-greedy. Ang laki-laki na ng bansa nila. 'Di ba? Ang laki-laki ng population nila, bakit nangaagaw pa sila? Sabi na, I don't think sasakupin tayo ng China kasi sakit lang tayo sa ulo nila at magiging kaaway nila. Yung historical claim lang tingin ko, ang gusto nila is sasakupin tayo ng China. Sana noon pa. Sa bagay, ang gusto lang talaga nila itong WPS. No? Kasi nga, makukuha nila dyan is natural gas. Kasi hindi naman hindi para makipagbanggaan sila diyan eh. Kung wala sila makukuha diyan eh. Nakita na nila yan eh, di ba? Sinusubaybayan ko siya noong nag-aaral ako ng culture ng Spain. Kasi noong mag-apply ako ng Spanish citizen, yun yung pag-take na take over ng tatay niya sa Prince. Okay. So medyo matagal na. No? Pride Heart Rainbow Chili. Na lahat yan. Kasama na rin yung East China Sea. So, mabuti na lang, meron tayong Mutual Defense Treaty, tapos meron tayong trilateral arrangement with Japan and the United States, and also meron iba pa mga bansa katulad ng Australia na tumutulong sa atin, pati mga Europeans. And pati yata Korea, dahil may utang na loob ang Korea sa atin, parang ganon. Taiwan is always China, pero nagkaroon sila ng sarili ng government, di ba? Because yata dahil sa, di ba parang Hong Kong yan na naging British colony ang Taiwan, hindi ba? Hindi ba ganoon? Kasi ang Hong Kong kinukuha rin ng China eh. Pero may sariling government na rin ang Hong Kong, di ba? In a gray zone, hindi bakbakan ng labanan din eh. Utakan, gitgitan. Kaya dapat tayo, ganyan na rin dapat. Sabi ko, bakit hindi? Kung binabanatan tayo ng what do you call this, ng water cannons, bakit hindi rin tayo gumamit ng water cannon? Utak Robin Padilla to. Okay, sige. Gray zone tactics. Pero kapag ba ginawa natin yun, hindi kaya mauwi rin sa barilan? Yung sinasabi niya. You guys. Ano ba, may point ba to si Orly Mercado? Kasi, sige, ginigit-git tayo, makikipag-gitgitan din tayo. So, paano? Diba? Teka lang. Ginigit-git tayo, makikipag-gitgitan din tayo, kakanyunin tayo ng tubig, kakanyun din tayo. So, sa tingin nyo, saan mauwi yun?
Pag palaging ganun. Di ba? Yung resources ng WPS and the most viable, kaya pinipilit sakupin ng China ang lugar na yan. Yun nga di ba? Parang may nakita na kasi sila no? And naging bansa ang Taiwan nung na-exile dyan si Chiang Kai-shek after niya manalo kay Mao Zedong. Oh, okay. Sa kanila water cannon, sa atin water gun lang. Gagi. Alin yung yung laruan. Tapos ipambomba natin yung tubig ng Pasig River para magkaroon sila ng katutak na infection. Comedy pa Pero yun. ito pong ka-Orly na sinasabi natin na, of course, gray zone. Pero considered... Sabi na. Ano to? Ayun, Sir Mag, meron article 1 day ago lang. Nag-file ang Pinas sa UN to extended continental shelf in South China Sea. Entitlement claim natin sa dagat natin po. Okay. So, okay pala. Water gun na may katas ng siling ng labuyo. Tapos tirahin mo sa mata, no? Galing din talaga mag-isip to si Kahel, eh. Nice idea yan, Kahel, ah. Tayo na utak pulburin din. Utak pulburin din si Orly hearing this from you na dating, kaya nga eh. Di ba? Kaya na, parang, ano ba to? Ba't gano'n? Dating DND to, di ba? Na ba to as armed conflict para maging basis for mutual defense treaty or hindi? Kasi may sinasabi ka kanina na parang nagpipigil tayo pa eh. Actually, any attack, maliwanag naman yung mutual defense treaty. Yan ang kaisa-isang mutual defense treaty o treaty arrangement sa seguridad ng bansa ng Pilipinas. And it is with the United States because we were a former colony. But ang napaka-importanting isipin natin dyan, maliwanag naman yan eh. Paulit-ulit din na sinasabi at nasa interest ng US na hindi palampasin yung ginagawa ng China kasi ang national interest ng China ay ng US at Pilipinas ay nagtutugma ngayon. Ngayon, ang labanan dyan yung bang labanan na hindi nagsusuntukan pa o hindi girian ng girian, git-gitan ng git-gitan. So I think we should, one of the things that we can do is really rebuild our, yung Sierra Madre. Na hindi lang pagkain, talagang i-reconstruct natin uli. I-reconstruct. Bakit tama naman siya? I-reconstruct. Kailangan naman talaga i-reconstruct yun. Kasi kung hindi natin i-reconstruct yun, wala nang kakampuhan yung ating mga sundalo doon. Pero, parang yan nga yung kinakagalit ng China, di ba? Gusto niya ba all-out war? Or hindi naman. Sabi niya, gray zone. Per article mga bansa na nag-claim din sa sea territory. Kasama ang Pinas, Brunei, Malaysia, Taiwan, and Vietnam. Sige, given, maayos natin yan China, meron pa palang ibang bansa na mag-claim. Parang Vietnam. Diba? Tanong, ano ang national interest ng US at Pinas? Hindi ko pa alam yan. Ano ba ang national interest nila diyan? Di ba parang ano kasi sila? Di ba yung UN? Parang sila yung tagapagligtas. Well, yung interest hindi ko alam eh. Hindi ko pa naaral yan eh. Pabayaan natin kasi para mapakita sa kanila. Kasi nung araw, ang ginagawa natin, hindi na tayo nag-aatubili nung araw eh. Naalala ko ng panahon namin. Saan ba siya secretary dati ng defense?
Ay, magandang gabi, Panchis A. Shoutout sa'yo. Welcome sa live. Di ba kay Arroyo to? Kay Arroyo? Diba? Basta nagtayo sila ng muhon. Kasi nagtatayo sila ng muhon nung araw niyan eh. Eh ang aking sinasabi, papasabugin niyo rin yung para may lupa tayo tapos yung kapitbahay mo eh inuurong yung muhon. Ikaw naman eh nagrereklamo ka lang sa barangay. Pero hindi naman siya umaatras. Talagang kinakailangan I think the thing that we should do is really rebuild it. Yung Sierra Madre, kung meron pa tayong may sasadsad na sige na. Total, tayo naman ay merong, ngayon, sinasabi, baka naman careless tayo. Ay, hindi, inaapi tayo eh. At ang mga mawawala sa atin, napakalaki. Yeah. Kaya sa akin, sa tingin ko, sobrang laki ng mawawala eh. Bukod dun sa natural gas na makukuha natin, yung mga mangingisda natin kasi, isa pa yan sa sobrang laking maapektuhan. So ang hirap isipin, paano ba natin ipaglalaban tong WPS na to? My goodness. 'Di ba? Eto article, Sir Mag. Sige nga, i-ano ko nga yan. Thank you Francis A. Iyan mo nga sa Francis, sa Discord. May i-add mo ko sa Discord, ha? Paki-ano naman. Tama, Sir Mag, hinihintay talaga ng China masira yung BRP Sierra Madre. Kaya todo harang sila sa mga resupply mission. Yun kasi yung gentleman agreement nila ng Duterte government before. Diba? Orly Mercado announcer ang dati, oo. Tapos naging politician. Ang hirap sa mga nag-interview, hindi sila nagbibigyan ng pressing questions. At dito na challenge mga sagot kasi yung mga kwento hindi tugma. Ayun nga hindi talaga yung wala silang parang ayon lang sila ng ayon. Tama si tama yung observation mo. Time ni Erap Estrada siya, tagal na pala. Eh nung time na yun, wala namang ganito pa eh. Oh, yes, Ate Marian, Defense Secretary sa kay Era pa pala to. It is time. No more Mr. Good Guy. Yes. No more Mr. Good Guy, sabi niya. So, ang stand niya is mag-retaliate tayo. Parang ganun. 'Di ba? Yun ang niya, yun ang narrative niya. Oo, tama, yun. Sabi ni di ko lang maalala kung kaninong administration o din ex-military siya. So, if I do remember correctly, ipapalinig sa iyo ang gusto nilang narrative nga eh. Kay Erap yan. Yan kay Erap nga. Sila din naglagay. Si Erap ang naglagay dyan ng BRP Sierra Madre, WPS. Kasi nga parang may parang noon pa lang may interest na ang China dyan. Diba? Noong time na yan. Si Orly Mercado, naging Secretary of Defense from 1998 to 2001. President back din po si Erap. Yun nga, Erap. Yan, marami na, Erap. Quiz. Appoint ulit sa same position, panahon ni GMA. Oo nga, doon ko siya naalala kay GMA. Doon ko siya naalala. Nagtitigil tayo dahil pero alam naman ng tao ng mundo ngayon na tayo nanalo sa arbitral court at walang legal basis ang China doon sa kanilang claim na 9-dash line. Ngayon, 10-dash line. Mamaya, dadagdag naman siguro. So ito ang point niya is mag-retaliate tayo pero doon sa paraan na kung paano tayo binubuli ng China. So, and at the same time, kaya ganyan ang stand niya is umaasa din siya doon sa defense treaty sa Amerika. Umaasa siya doon. And doon sa ng Australia, sa pangakong support ng Australia. Well, parang gusto ko rin yung side niya eh. Gusto ko rin yung point niya eh. Kaso lang,
sabi niyo nga, 'di ba? Sabi nga ni Pater Nocer, ang hirap din kasi magtiwala talaga. Tutulungan ba talaga tayo nila? 'Di ba? Well, naiinis ako kasi parang aping-api naman tayo. 'Di ba? Parang aping-api naman tayo. Para bang ginugulpi tayo pero salag lang tayo ng salag. Baby pa kasi nung baby ka pa. Baby pa. Gagi. Ang tagal na nun, kapwa ko mahal ko. Mr. Chair, mga 1 year old ako no. Sige, pabata kayo ng pabata. 1992, naging senador nga to. Peter Nocer, ano din basis natin sa BRP? Ano din basis natin sa BRP? Di ba yun nga, yung pagkapanalo natin sa arbitral, di ba? Actually, yun yung pinagtayuan nila ng ng base nila dyan. Sa atin pa yun eh. Di na nga lang tayo pumalag kasi nga, di naman natin kakayanin talaga eh. Akala ko si Mesyang yung Secretary of Defense. Yan ba yung nagwala? Si Mesyang. Tayo nga ang nanalo, paring Orly, pero hindi nga sumusunod ang China. Ano ka na naman? Oo nga eh. And sa hindi nila pagsunod, wala tayong magawa. At hinayaan na natin sila doon sa part na pinagtayuan nila ng kanilang kampo, ng kanilang base. And patuloy pa rin sila umuusog dito. 'Di ba? Sila ng kung anong linya riyan. But the point there is it is very important for us to, anong tawag sa English, there is a phrase, tit for tat. Yeah. Yun ang dapat na ginagawa natin. Okay. Meron akong follow-up question doon, Ka-Orly, doon sa sa Mutual Defense Treaty na tanong ni Mase. Pero again, before ko itanong yung aking katanungan Chiki, ay gusto ko lang sabihin na of course we don't want war to happen. Of course we don't want any of our men or any Filipino. We don't war to happen. Pero si Orly parang na mamatay para maging trigger dun sa gera na yun, if ever. Pero let's talk about preparedness tungkol dun sa MDT. Kung sakali mangyari yan itong mga susunod na linggo, are we really, aside from are we prepared or prepared yung US to be on our side at Ka-Orly? Paulit-ulit bang nila sinasabi niya, an attack on any vessel or aircraft. That's binanggit pa specific kasama ang Coast Guard natin. Kasama ang Coast Guard at sinabi hindi lang Pacific Ocean yan kasama rin yung South China Sea. Ano pang assurance ang gusto natin? Ang pinakamasaklap niyan, maisahan tayo. Correct. Malamangan tayo ng yung parang paulit-ulit ko sinasabi siya, para tayong sinakmal tas nilulunok ng hindi man lang tayo nilalawayan. Tapos tayo sasabihin natin, marami nagsasabi, mangyayari. Okay, bakit pa tayo nag-armed forces kung hindi rin natin, bakit tayo nag-treaty kung hindi natin matetesting yung... I agree. May point. Bakit pa tayo nag-armed forces kung hindi naman natin gagamitin? Shout out sa'yo. Bakit pa tayo nag-treaty kung di natin tetestingin? Kaso nga, ang hirap no? Ang hirap talaga. Studio ni Idol to. Wala din tayo basis na nalo tayo dahil di umattend ang side ng China. Panalo sa... Hindi, ang basis, yung map. Di ba yung map, yung basis nila doon? Ang basis ng arbitral. Kaya nag-decide sila. Siguro naman, kasi nasa atin yung original map eh. Yung pinapakitang map ng China, hindi naman yata, yun eh. Yun kasi ang hirap sa China eh. Di ba? Na-nominate po siya ni GMA na maging ambassador sa China. North Korea at Mongolia. Pero
may nag-reject sa Commission of Appointments na sa nomination niya. Nag-reject si Jingo dahil tinabla yung tatay niya, ganon. Ang tanong, kaya ba ng ating armed forces ang threat sa bansa, especially China, sa superpower na bansa? Hindi nga talaga kaya. Diba? Pag naggera, mauna si Dens. Siguro galing ka doon, Panchis. Panchis A. Parang katunog ni Francis A yung pangalan mo. Panchis A sa Francis A. Makipagbakbakan kasi di sila natatakot. Ay, iba pala yun. Gagi. Si Carlo Dalisa yung pag-asa ng WPS. Oh my gosh. We're on the right. Tayo ang nasa batas. Yeah. Tayo ang tumakanta tayo ng national anthem natin. Sa manlulupig di tayo pasisiil. Yes. Ano daw? Tumakanta tayo ng national anthem natin. Sa manlulupig di tayo pasisiil. Yes. Hanggang mamatay nang dahil sa'yo. Ano ba yung mga klaseng sa akin? There is a... Lalaban ka ba? Orly. Sir Orly, lalaban ka. China keep on provocating us, pero pag nag-retaliate tayo, we are the one to blame. Oo nga eh. Di ba nga yung ginagawa nila? Sila yung nangaharas, sila pa yung biktima. Parody ko yan sa Panchis A. Sir, magkilala ko yan si Mike Kim Chu. Kuya, talaga. Ay, si Tomasito nga pala, guys, pupunta rito sa Sabado. Si Tomasito, shoutout na sa ba, Tomasito, ba't di ka nanonood dito? Pupunta dito magkikita kami dito sa Sabado. Mag-beach daw kami. Ang gulo ng bata sa Comsec mo, Lolo. Magpasimuno si Miss... Sino bata? Gagi. So, anong gagawin natin? Suko ng bandera? Yun nga yung ayaw mangyari ni Orly Mercado. Diba? Yun nga yung ayaw niya mangyari, yung isuko. Time to be for diplomacy. But when we are being outflanked, outsmarted, and bullied in our own exclusive economic zone, ano ba ibig sabihin ng exclusive? Kahit Chinese dictionary ang tignan nila. Hindi nga yun ang point, sir eh. Ang point dito, kaya ba natin? Sige, nang mamatay ng dahil sa'yo. Pero hindi naman ibig sabihin basta ka nalang susugod sa gera, di ba? Kailangan may bala ka din. Kailangan may kakayahan ka din. Hindi porkit sinabi dun sa kanta na hindi pa sisiil at handang mamatay ng dahil sa'yo, susugod ka na. Diba? Umuwi siya parang 2 weeks ago na. Si jowa mo di mo hinahanap, naliligaw sa ibang LS. Nako, kung ito naman si Ate Maria naman. Talaga... Sa history natin walang basis. Bakit hindi natin i-pursue ang Saba na may basis tayo sa history? Kasi yung ang naging evidence natin dito sa West Philippine Sea is yung map nga na nung panahon pa ni Marcos ni yung tatay, no? Ipinaglaban niya na yan. So naging atin talaga yan. Kaya nga sabi niya noon nung pinababa na People's Power siya, sinabihan niya si Cory Aquino na bantayan ang West Philippine Sea, kaso hindi nila ginawa. Kasi nga daw, noong pa plano ng China na sakupin yan. Kaso na ipaglaban lang talaga ni Pangulong Marcos. Hindi ko lang, kasi yun yung pinakita nilang evidence nun na inapprove naman ng arbitral. Yun ang inilaban ni Aquino nun.
Kadama Sir Jordan Sarot, sir, late kaya yata ngayon. Punchies A, Magmalasakit Channel. Pag nakita kayo ni Toma, pakikumusta ako, sabihin mo, ubo. Sige. Good evening, Miss Kadama Sir Jordan. Lang yung akatiwari yan, ha? Tinitira mo ako, ha? Huli ako nagpasuka ng bandera nung 2010 pa. Ayoko nang sumabak sa gera. Nagpasuko pala. OIC, mahina black label dyan, Sir Mag. Shot puno yan. Sa ano daw kami, sa Kamaya Coast. Search nyo yung Kamaya Coast kung gaano kaganda. Kung wala tayong basis, paano tayong nanalo? Yun nga eh. Kasi arbitral yun eh. Di ba? Medyo mabibigat yung mga judges na. Tsaka mga ano, alam nyo na. Kasalanan ni Kurikong. Negligence cannot be an excuse. Oo nga eh. Ay, nako. Sino ba ang wala dito? Sino nga wala? Janet. Hindi, si Janet nandyan. Kompleto tayo. Tuloy natin. Hindi kanila yun. Yeah, ka-early, we totally get it. Pero for practical, na discussion, are we, sige, wag na tayo. Dahil talaga tayo, dapat mainis tayo dahil tayo nasa sakop. O kaya ay napupuntir yan ng mga hindi magandang gawain ng China. Pero yung partner natin na US, paano kung hindi pa handa yung mga EDCA sites na ginagawa nila? Yan tamang tanong sana. Kanina pa dapat yan eh. Yung tanong na yan eh, di ba? Di ba Pater? Mr. Chair, initial na naman. Si Dale Campos, pakikimusta ko ito, Masito Lolo Mag. Sama ka nga daw eh. Are we prepared? Pag mo intindihin niya, okay. There is no, if you are going to makikipagsuntukan ka. Dapat kailangan natin i-consider 'yon. Paano nga, 'di ba? Paano nga kung hindi? Kasi may mga analyst na nagsabi, hanggang saan ang kakayahan, hanggang saan ang kayang ibigay na tulong ng US if ever na i-invoke natin itong at ma-approve. 'Di ba? Itong MDT na to. Lalabang ka. Meron kang panahon na nag-prepare ka. Wala ka rin meron kang tatanggapin talaga malaki yung kalaban mo eh. Tapos okay, kulang ka sa training. But you really have to fight. There's no way. And there are many ways nowadays na hindi naman, ang gera ngayon hindi puro barilan eh. Nakikita naman natin yan eh. Merong kinetic warfare, yun yung barilan. Pero ang labanan sa hindi lang sa diplomasya. Di ba yung nangyari nga yung ginawa ng kinetic yun? Sa power, non-kinetic pala. Communication, ang dami niyan eh. Ang mga tools niya, may mga sanctions, ang mga bansa. Alam mo, pinagmamasdan tayo ng mundo kasi ang nangyayari sa Japan, kino-coerce doon sa issue ng East China Sea. Taiwan is an issue and the South China Sea with the Philippines. Yeah. Kaya pag we fumble the ball here, forever, hindi tayo makikipag-away, hindi tayo pero ang mawawala sa atin. Ngayon, yung mga susunod na salilahay, anong ginawa ng mga ninuno natin noong araw eh. Okay nga, hindi na nga ako nagpupunta dun sa lack of preparation, yung mga pagkakamali. They're all behind us already. Let's think of today and the future. And we have a big responsibility. Ngayon sinasabi lang, kasi tayo, nalagay natin sa personalan yung away. Bakit hindi? Gusto mo, Orly, magpunta ko rin, makapagbaril. Tapos yung araw, sinasabi ng dating presidente, jet ski. Magtatanim. The flag is a nadami na naman dito yung dating presidente. Symbol if you do not back it up with your political will and action. Ka-Orly,
at malinaw na Yeah. sinasabi ni Ka-Orly, pushback, tit for tat, lumaban din, gano'n, no? Pero ang concern ng marami sa ating mga kababayan, bakit handa ba tayo makipagyera sa China? So ngayon yung China, Ka-Orly, it seems, hindi talaga sila titigil, no, sa kanilang mga ginagawa. Is it because, number one, alam nila na wala naman talagang gagawin yung US? Or is it because handa sila makipagyera? Ano ba, Ka-Orly? I believe that it is in the American interest because they have already avowed themselves not only as an Atlantic power, but also as a Pacific power. And China may have the biggest navy as of the moment because it's going to be a naval conflict. But the United States is still one of the most powerful navy. In other words, it will diminish kung hindi tayo, ano bang assurance ang gusto mo pa? Ibig sabihin lahat na ng presidente sinabi ganito. Okay, meron mga nagsasabi dyan, Orly, nakikita mo ba yung nangyayari sa Amerika? Baka mamaya ma-elect dyan si Trump. Umatras. Talagang may mga problema tayo sa demokrasya natin Ang demokrasya, hindi katulad ng China yan. Isang partido nagdedesisyon dyan. Tsaka walang transparency yan. Pero meron din silang mga problema na hindi lumalabas. Ibig sabihin, hindi lumalabas yan. But the economy is also a problem in terms of China today. And there is... Diba? May problema talaga sa economy ang China rin. So, parang alangan din sila. Parang sabi nga parang they cannot afford to go to war, yung China. Baka hindi nila ma-sustain. Kasi nga bagsak yung kanilang ekonomiya, yung China. 'Di ba? Pan si Diwata. Ano si Diwata? Ang dami si Diwata rito. May nabasa ako kanina Sabi, wala. Okay, tuloy. There is also its own dynamic. Pagbababa ang estado ng ekonomiya, anong ginagawa ng mga pasistang mga leader? Nakikipaggera, naghahanap ng away para ma-unite yung tao. So that is also a danger. But on the other hand, we cannot... Does it mean that we should just give up? What for? Do we have our armed forces? Anyway, may point din naman siya Di ba? May point din naman sa kailangan natin ipaglaban din talaga Ano ba, paano nga ba? Ang hirap isipin. So, it's not a question of extremes. Now, sa akin, magaling naman tayo sa So far, we're not doing badly sa public opinion, international public opinion. Maliwanag na ang kakampi natin yung ibang mga bansa, nakikita nila, inaapi talaga tayo. Yeah. But, kailangan magpakita ka rin ng we cannot ask other countries to fight for us. We have to fight. We have to be willing to die also. Nakita mo naman kaya may suporta pa sa Ukraine. Siyempre naman. Alam naman paglaban ka ng ibang bansa. Siyempre hindi naman. Kailangan tayo rin. Makipagpatayan din tayo siyempre. Di ba? Di sinasabi niya na ganyan, pattern ni Bangag ngayon. Mababa economy natin, kaya naghahanap ng kaaway si Bangag. Hindi naman. Hindi naman siguro. Hindi naman siya naghahanap ng kaaway. Siguro lang, gusto lang din niya paglaban kung ano sa atin. Diba? And, siyempre, ano ba talagang natin? Ano ba talaga dapat natin stand dito? Hayaan na lang natin China. Makipag-usap tayo, parang diplomatic, in a diplomatic way. Ako, ang tingin ko nga dito, sabi ko nga sa inyo kanina, mukhang igigit lang din ng China, if ever, na makipag-usap tayo sa kanila, igigit lang din nila yung kung ano yung gusto nila. So, kaya ang hirap hindi natin alam kung saan tayo dapat talaga lalagay sa panahon na to. Well, anyway, siguro ipabahala na natin sa ating mga pinuno. Parang gano'n.
At kung ano man yung mangyari, well, we have to fight. Diba? Rule of thumb, diplomacy is the best policy. Yeah, tama naman yan. Naniniwala din naman ako dyan. Ang tanong nga kasi, willing ba ang China? Na baka naman sila lang din ang panalo if ever na makipag diplomatic talks tayo sa kanila. Diba? Baka sila lang din yung yung maging lamang. Diba? Igigit lang din nila yung gusto nila. So, paano tayo? Diba? Kung ano yung napagkasunduan namin ni Duterte, yun na yun. Kung ayaw nyo, well, diba? So, wala ba tayong choice kung di pumayag nila sa gusto nila? Diba? Kaya pa rin nila tayo kahit ibagsak ang ekonomiya nila, kulang tayo sa armas kasi yung pambili sana ng armas nakurakot na. Pwede, no? Totoo yan. Kaya nga ang predict ng US, mga 2027 baka sakupin ng China ang Taiwan kasi bumabagsak ang ekonomiya ng China at hindi nila ma-afford yung long-term na preparation. Di ba? Yung kikilalanin lang ng China ang arbitral ruling noon pa, di sana tapos na yung sigalot niya. Ayun nga, siga nga kasi. May naka-USA. We can fight naman, Sir Mag. Pero ano gagamitin natin to fight? Mga second-hand guns natin galing sa US, mahirap po yan. Yun nga eh. Kaya ang hirap isipin, paano ba natin ilalaban to? Diba? Pero hindi naman natin po pwedeng hayaan na lang. So, kung gusto nating lumaban, aasa tayo dun sa, diba? Sa MDT. And dun sa pangako ng mga, diba? Sa Japan. Diba? So, yun guys. No? And